Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong updates. Kanina nga ay ibinida na ng Hiroshima Dragonflies etong ating pambatong si Kai Sotto. Makakapaglaro na ba siya ngayong Sabado, October 21 mga kabasketball? At naglabas na rin ng bagong statement etong kanyang agent at naghahanap na ngayon ng panibagong import etong Barangay Ginebra at ayaw namang umuwi ni Mikey Williams para nga dyan sa TNT. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like bilang pampagana. Dito nga sa inilabas na balita ng Spin.ph kanina mga kabasketball ay sinabi nga ni Al Francis Chua na naghahanap na sila ngayon ng panibagong import. Kasi nga kung magtutuloy-tuloy yung doping ban dito nga kay Justin Brownlee, siyempre November 5 na kasi magsisimula mga kabasketball etong kanilang PBA season. Siyempre hindi naman pwede yon, advance kasi mag-isip etong si Al Francis Chua. Ayon nga sa kanya, ang nakakalungkot dito mga kabasketball, 2016 pa lang nung pinalitan netong si Justin Brownlee etong si Paul Harris doon sa Governor's Cup, sunod-sunod na 6 titles or championship yung naibigay ni Justin Brownlee para sa Barangay Ginebra. At simula nga nun, 7 sunod na naging import ng Barangay Ginebra etong si Justin Brownlee sa isang pagkakamali lang. Though wala naman tayong sinisisi, no? At wala tayong itinuturo kung sino may kasalanan dyan. Ayon naman sa report ni Jerry Ramos ng Spin.ph ay kinumpirma nga netong si Ricky Vargas na nagsabi na may humihingi ng malaking halaga, no? Para nga maglaro sa Gilas, Pilipinas, na itong si Mikey Williams ay ayaw umuwi or pumunta rito sa Pilipinas. So nakaapekto kaya yung pagsasabi niya na may mga players, kasi ang napagbibintangan itong si Mikey Williams, kasi may nag-tweet pa, no, na Mikey Kai daw. So iisipin ng tao na itong si Mikey Williams kasama doon sa dalawang player na humingi ng malaking halaga, kasi hindi nila binulgar kung sino yan. Ayaw pang umuwi ni Mikey Williams sa Pilipinas kahit nga continuous na nagpa-practice itong TNT. Aminado sila na hindi pa sila fit para nga sumabak dyan nga sa magsisimula ng season ng PBA. Yun daw yung hirap. Dito naman sa naging post ng Hiroshima Dragonflies sa kanilang Facebook page ay ipinakita nila yung 4 na picture dito mga kabasketball. Nandito yung mga bago saka si Kai Sotto. Ayan, nakasulat pa kasi tinranslate ko, Kai Sotto 11. Ngayon ang tanong, kasi itong laro na to mga kabasketball ay sa Saturday na, no? October 21. Makakapaglaro ba si Kai Sotto dyan? Sagot dyan mga kabasketball, malabo. Kasi ganito yan, nag-apply ng injury list registration itong Hiroshima Dragonflies para nga dito kay Kai Sotto noong September 28. Ayon kasi sa batas nila mga kabasketball, pagka na-registered ka dyan sa injury list, hindi ka pwedeng ibalik uli sa listahan sa loob ng 30 days. So ibig sabihin, pwedeng bumalik pa si Kai Sotto sa October 28 pa mga kabasketball. Pagka kinancel na nila yung application dyan nga sa pagiging injury ni Kai Sotto, dyan pa lang magiging posible yan. So most likely yung post na yan ng Hiroshima Dragonflies ay para i-invite. Siguro magkakaroon ng fans and players meet and greet, mga ganon. Pwede po yun mga kabasketball. Samantala, sa report pa rin ng Spin.ph ay nakausap nila itong si Tony Ronsoni na nagmamanage nga dito sa ating pambatong si Kai Sotto. Nagbigay siya ng update mga kabasketball at ayon sa kanya ay nakaka-recover na nga itong ating pambatong si Kai Sotto. Actually, doon sa nakita kong picture, no, parang sumasama na sa ensayo si Kai Sotto at umaasa sila na magkakaroon ng magandang taon etong ating pambatong si Kai Sotto. Hindi lang siya, no, maging tayo naman, at sky's the limit pa rin daw para nga dito sa career ni Kai Sotto. At masaya siya na naging part siya nitong si Tony Ronsoni ng career nitong ating pambatong si Kai Sotto, moving to the right direction. So maganda raw, nasa tamang direksyon daw, kasi si Kai Sotto 7'2", yung katawan kayang mag-blocks ng mga shots, 'di ba? Tumatakbo, kayang gumawa ng mga play on both ends mga kabasketball. At pag binigyan naman siya ng time, nakakascore siya, nakaka-rebound siya, 12 points, 6 rebounds, kontra nga dito sa China sa loob ng 19 minutes lang yan mga kabasketball. So ano ibig ko sabihin, kahit nga injury siya, kaya niya mag-contribute
kung magagamit siya ng maayos ng coach at pagkakatiwalaan siya. Kasi hindi nila pwedeng idahilan sa atin yung 73 seconds. Nakita mo na yung hindi magandang laro ni Kai Soto. Ganun ba yun? Di ba? Kalokohan yun mga kabasketball. Hanggang dyan lang muna. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.